kaparokya, kahapon nga po ay hindi ko po kayo na-update with regard nga po sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, including yung number of ads na lumabas sa noontime program ng legendary trio na Eat Bulaga. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo yung update natin patungkol nga po dito. And of course, pag-uusapan natin yung nakala po nating write-ups coming from Telenews with regard naman po yan mga kaparokya sa isang contestant na tila nagreklamo or hindi po satisfy sa ibinigay na papremyo ng isang noontime program. At of course, pag-uusapan din po natin yung isa rin po sa nabasa natin sa comment section na kung saan ang dahilan daw po mga kaparokya ng pagkawala ni Vice Ganda ay yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago yan, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So, ini-invite ko po kayo mga kaparokya na pag-subscribe ang aking YouTube channel. Please naman po mga kaparokya, paki-like and share nyo na rin po nang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga in-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. Please mga kaparokya, paki-like and share naman po nang sa gayon po ay ma-recognize po tayo ni YouTube. So mga kaparokya, umpisahan natin sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program kahapong episode. Ito po ay March 24, araw po ng Martes. Ang It's Showtime po ay may 77,000 pesos at ang Eat Bulaga ay may 155,000 pesos. Sa 77,000 mga kaparokya, 62,000 dito ay sa laro-laro pick at 15,000 pesos naman po sa tawag ng tanghalan. Sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya, sa 155,000 mga kaparokya, 25,000 dito ay sa The Age is Right, 55,000 sa Sugod Bahay, at 75,000 pesos naman po sa Gimme 5. So ulitin natin, may 155,000 pesos po ang Eat Bulaga at 77,000 pesos naman po para sa It's Showtime. So dito ay lamang pagdating sa papremyong ibinahagi ang Eat Bulaga. At pag pinagsama po papremyo ng dalawang noontime program, meron po silang 232,000 pesos. So not bad na yan mga kaparokya. Samantala sa advertisement na lumabas sa Eat Bulaga kahapong episode, meron pong 71 ads ang Eat Bulaga. Sa unang gap ay may 36 TV ads. Sa pangalawang gap po mga kaparokya ay 35 TV ads. So, last Monday, meron nga po silang 66 TV ads at kahapon nga po ay 71 TV ads. So, in 2 days time mga kaparokya, from Monday hanggang Tuesday, meron na po ang Eat Bulaga na 137 total TV ads. So, mataas po ang naging advertisement ng Eat Bulaga last episode. So, yun nga po mga kaparokya, meron niya pong write-up si Telenews na kung saan meron niya pong isang contestant ng isang noontime program na tila hindi nga po na-satisfy sa natanggap na papremyo. Ito nga po ay sa It's Showtime sa segment na Laro Pick. At of course, hindi po siya yung contestant talaga. Kumbaga celebrity or host nga po ng It's Showtime yung naglaro. Pero napili nga po siya sa nasabing segment. So balik mga kaparokya, instead na matuwa ay parang hindi nga po ito na-satisfy sa natanggap na 40,000 pesos. Sapagkat gusto nito mga kaparokya ay ang mapanalunan nito ay yung tumataginting na 450 or 400,000 pesos. Siguro hindi lang siya satisfied sapagkat maliit at nangangailangan po ang nasabing
contestant. At itong si Telenews, mga kaparokya, ay inihahambing pa nga po ang ginawa ng contestant ng It's Showtime. Sa ginawa nga po ng It's Showtime nung nawala nga po ang nasabing noontime program ng ABS-CBN sa TV5 na kung saan nung inalis nga po ang It's Showtime sa TV network na pag-aari ni Manny V. Pangilinan ay puro parinig nga po ang It's Showtime. So talagang galit na galit po talaga si Telenews sa noontime program or sa mga programa ng mga kapamilya or ng ABS-CBN. Para sa akin mga kaparokya, sana hindi na po hinahalo ni Telenews yung ginawa ng It's Showtime or yung pagpaparinig ng It's Showtime sa TV5. At sana mga kaparokya, hindi niya na rin ginawa ng issue yung regarding nga po sa isang contestant na parang hindi nga po na-satisfy sa natanggap na pa-premyo. Siguro po mga kaparokya ay mas gusto nito yung PAT, subalit mas pinili nga po ng TV host ang lipat just to make sure na mayroon nga pong matatanggap ang participants or yung contestant na naging partner nga po nito sa nasabing segment. Siguro mga kaparokya, matindi po ang pangangailangan which is may sakit po ang isa sa member ng pamilya po nito dahilan kung bakit medyo na-disappoint nga po siya sa natanggap na papremyo. Pero hindi din po natin siya masisisi sapagkat siguro ay kailangan niya po ng contestant or ng partner nga po ng isang TV host. If I'm not mistaken, ay si Ayon. Kung hindi po tayo nagkakamali, ay si Ayon niya yung contestant na mas pinili nga po yung lipat na nagkakalaga nga po ng 40,000 pesos. Subalit, syempre mga kaparokya, nabash nga po ang contestant na ito sapagkat dapat nga po ay mas naging masaya na lang daw po ang nasabing contestant dahil nakatanggap pa rin po siya ng papremyo galing sa It's Showtime. Pero hindi din naman natin masisisi kung yun yung naging pakiramdam or yun yung naging reaction ni ate. So, sapagkat matindi po talaga kasi ang pangangailangan nito. But in the end of the day, ay tumanggap pa rin naman po ito ng papremyo na nagkakalaga ng 40,000 pesos. So, aral din po to mga kaparokya sa lahat ng mga participants, sa mga contestant ng bawat noontime program sa bansa. Hindi lang po sa It's Showtime, even sa Eat Bulaga. Well, wala naman pong nagre-reklamo sa Eat Bulaga kung anong naibigay ng Eat Bulaga ay luwalhating tinatanggap naman po ng mga contestant. At kung ano naman po ang naramdaman or naging reaksyon ng contestant sa laro-laro pick, hindi din naman po natin siya masisisi sapagkat matindi din naman po talaga ang pangangailangan nito sapagkat ang isa sa member ng family nito ay mayroong karamdaman. So ganyan po talaga ang buhay. Hindi naman din po natin ma-please ang ibang tao. Ang importante ay kahit papaano ay tumanggap ito ng papremyo. Si Telenews lang talaga ang nagbibigay ng masamang issue sa mga programa ng ABS-CBN. Samantala mga kaparokya, may nabasa nga po tayong comment coming from It's Showtime main YouTube channel na kung saan ang dahilan daw po ng pagliban ni Vice Ganda sa It's Showtime ay nasuspendido daw po ito. Ano kayang dahilan kung bakit nasuspended si Vice Ganda? Ang pagkakalam po natin ay bakasyong Engrande or nagbakasyon niya po ito sapagkat unang-una ay umattend nga po ito ng parang event sa Japan, yung tinatawag na Philippine-Japan Film Festival 2026 sapagkat nominated ang kanyang mga movie tulad ng And the Breadwinner at Call Me Mother. Pero may nagsabi or may nag-comment nga po sa main YouTube channel ng It's Showtime na nasuspended daw po
si Vice Ganda. At bilang yan mga kaparokya, 3 months na mag-relieve si Vice Ganda sa It's Showtime. Yan po ang ilan sa mga comment sa main YouTube channel ng It's Showtime. Kung 3 buwan na magpapahinga sa It's Showtime, baka maapektuhan ang noontime program ng madlang people. Kung mababasa natin ang mga comment sa main YouTube channel ng It's Showtime, ay hindi nga po sila satisfied na pag wala nga po si Vice Ganda. At para sa akin, sa aking pananaw mga kaparokya, ay wala nga pong sigla or parang walang sense ang It's Showtime without Vice Ganda. Iba po talaga ang nagagawa ng isang Vice Ganda. At sa tingin ko mga kaparokya, ay apektado din po ang papremyo ng It's Showtime, particular sa segment na Laro-Laro Pick, kapag wala si Vice Ganda. Kasi si Vice Ganda, yung tipong nag-hype para makuha ng contestant ang jackpot sa Laro-Laro Pick. Yan po ay sa aking pananaw lamang po. Kasi mostly ay kapag nandyan si Vice ay nakukuha nga po ang papremyong bigay ng It's Showtime. At kung totoo nga po na magli-live with the span of 3 months si Vice Ganda at pag gumanda ang ratings ng It's Showtime without him, ay delikado nga po si Vice Ganda. Kasi they can compete with It Bulaga without Vice Ganda. Meaning ay kaya nang dalhin ni na Jong Hilario at Vong Navarro ang nasabing noontime program. Pero lahat ng mga comment na ito ay wala pong kasiguraduhan. Ito ay suggestion or opinion din lamang po ng mga nagkomento sa nasabing noontime program. Pero any moment of time ay babalik din po ang unkabogable star Vice Ganda. Siguro mga kaparokya ay talagang busy lamang po si Vice Ganda dahilan kung bakit hindi nga po ito nakakapasok sa It's Showtime. So kayo mga kaparokya, naniniwala po ba kayo na suspendido or magli-leave or naka-leave ng 3 months si Vice Ganda? Paki-comment naman po ang opinion or ang suggestion nyo hinggil nga po dito.